At muli, narito tayo sa panibagong linggo na pinagkaloob ng Diyos at pag-aralan natin yung continuity ng ating pagbabantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Isa sa kanyang mga habilin ay matatagpuan sa aklat ng banal na aklat sa sulat ni San Mateo sa Matthew 25, ha? 25. Katuloy ako pumati yung aking ilong. So sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30, ang kwento dito mga kapatid, medyo mahaba, ay mayroong isang mayaman o isang Panginoon na nagbibigay ng habilin sa kanyang mga alipin. At ito ay yung pamamahala sa mga bagay na kanyang pinagkatiwala. So, nagtiwala siya sa isang alipin ng 10 talento. Yung pangalawang alipin, pinagkatiwalaan niya ng 2 talento. At yung pangatlong alipin ay pinagkatiwalaan niya ng 1 talento. At siya ay umalis na. At ginawa nitong tatlo ay na pinagkatiwala sa kanila ay dapat ano nila yun, palaguin yung binigay ng hinabili ng kanilang amo. Kanya dumating ang pagsusulit or pagtutuos, reckoning. Dumating yung kanilang Panginoon and then tinatawag silang tatlo. Dumating yung binigyan na 10 at ang sabi niya, Panginoon, yung binigay sa akin na 10 ay na talento ay kumita pa ng 10. Sabi ng kanyang Panginoon, magaling! Mapagkatiwala ang alipin. Sabi niya, gawin kitang tagapamahala sa mas marami pang bagay. Halika, pasok ka sa aking kaligayahan. Inatawag naman yung binigyan ng 2. Sabi niya, Panginoon, yung 2 binigay mong talento, kumita pa ng 2. Sabi ng Panginoon, magaling! Matapat na alipin, pamahalain din kita sa mas marami pang bagay. Halika, pumasok ka sa aking kaligayahan. Tinatawag yung binigyan ng 1. Sabi nung 1, Panginoon, alam ko po na ikaw ay nag-aani ng hindi mo tinatanim at nag-iipon ka ng mga hindi mo pinaghirapan. Ito po yung 1 talento na binigay mo. Susuli ko na lang sa'yo. Nilibing ko sa lupa ito Kasi alam ko masama ka Aba, nagalit yung Panginoon ngayon. Sabi niya, wicked servant, slothful, ikaw na masamang alipin at tamad. Di sinsanay, yung talento binigay mo sa mga ngalakal at kumita pa ito. Nagkaroon ng interes. Sabi niya, kunin niyo sa kanya ang kanyang talento at ibigay doon sa merong 10. Tapos, itapon yan sa kadiliman. Doon siya kasama sa mga nananangis at mga galit ng ipin. Yun yung kwento, mga kapatid. Mayroong pagsusulit. Kaya yung ating pamagat ay accountability. Lahat po ng tao ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Lahat po tayo, bawat isa sa atin, pinagkatiwalaan ng Diyos yan. Amen? At yung pinagkatiwala niya ay maraming bagay. Ito ay halimbawa lang yung talento, pero sa totoo lang, ang pinagkatiwala sa atin marami.
Hindi lang kayamanan. Amen? Amen. Pinagkatiwala yung ating buhay. Amen. Pinagkatiwala yung ating kalusugan. Pinagkatiwala yung katalinuhan ng Diyos. Amen. Pinagkatiwala ng lakas. Pinagkatiwala yung abilidad natin. Amen. At yung mga resources na naipon natin. Resources rin ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Amen. Amen? Amen. Yung ating trabaho at yung ating negosyo, mga kapatid, yun po ay puhunan na binigay ng Diyos. Yun po ay Amen. talent. So, bawat isang tao ay pinagkatiwalaan ng ating Diyos mula sa Amen. kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, akin lang to. Hindi. Binigay sa'yo ng Diyos yan. Amen. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng abilidad. Kanya-kanya yan, iba-iba. Kaya, di ba, mayroong binigyan ng 10. No? Kaya niya yung 10. Ayon sa kanyang abilidad. Binigyan ng 2. Ayon sa kanyang abilidad. Pero binigyan ng isa, hindi na ginalaw yung isa. Amen? Amen. Kaya, pagbalik ng Diyos, mayroong pagsusulit. Amen. Amen? Mayroong reckoning. Tatanungin ka ngayon kung ikaw ba ay naging productive. Amen? Amen. Hindi man liti mong 10 talento. Hindi, lahat ng pinagkatiwala sa iyo, mananagot ka sa ating Diyos. Amen. Dahil pinagkatiwala yan sa iyo, at yung pinagkatiwala na yan, dapat mong palaguin. Amen. Dapat naging blessings ka dahil ang Diyos ay blessings. So be a blessings dapat. Amen? Amen. Kaya, kung ikaw sa buhay mo ngayon, anong ginagawa mo sa iyong buhay ngayon? Amen? Amen. Dapat nakinabang ng Diyos sa iyo sa paglilingkod mo sa Kanya at paglilingkod sa iyong kapwa. Amen? Amen. O kaya, yung pinagkatiwalaan ng 10, ito, nagdala pa siya ng 10. Amen? Amen. So ikaw, pinagkatiwalaan ka ng lahat ng biyaya ng Diyos, dapat marami rin ang mga biyaya nakatikim sa iyong biyaya. Amen? Nalulugod at natutuwa ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Yung pinagkatiwalaan ng 2, kumita rin ng 2. Pero ito ngayon mga kapatid, ang mahirap maintindihan sa ating mundo, sa ating panahon, pinagkatiwalaan. Yung 2 talento, di maliit lang sa kanya, no? Yung 10, 10 rin ba? Okay. Pero karamihan sa maraming pinagkatiwala ng Diyos sa bawat tao, yun pang maliit lang ang pinagkatiwala, yung pang malaking magbigay, yun pang malaki ang produkto, yun pang malaki ang nagawang kabutihan. Amen? Amen. Oh. Sa mga Kristiyano na kumilala sa Diyos, merong obligasyon sa kaharian ng Diyos. Amen. Ito'y malaking bagay, mga kapatid. Pag ikaw ay Kristiyano, mayroon kang church, mayroon kang pastor, mayroon kayong sentro, mayroong ministry. Amen? Kaya pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng talento, suportahan mo yung church, suportahan mo yung pastor. Amen? Amen. Lalo ngayon, nagkaroon ng pandemic. Kung mo ba nagkaroon ng pandemic ay hindi na kailangan ng iyong tulong, ng iyong church, ng iyong pastor. Amen? Amen. Paano na yung mga pastor na umaasa rin sa mga biyaya na binibigay ng mga kapatiran tuwing may pananambahan? Hindi gutom. Amen? Dapat mo unawaan yun. Pag ikaw ay Kristiyano, yung dati na walang pandemya, nagbibigay ka ng produkto ng iyong buhay, nagbibigay ka ng iyong ikapo or ng iyong offering, ng iyong handog. Ngayong may pandemya, hindi naman natamaan ang iyong negosyo, ang iyong trabaho, tuloy-tuloy pa rin, patuloy ka pa rin maghandog. Amen. Amen? Amen. Walang putol yun kasi hindi naman naputol ang paglilingkod sa Diyos. Ang pastor, umagat, gabi pa rin umiiyak sa Diyos na namamagitan. Amen? Amen. Na hindi katamaan ng virus. Amen? Ganun po yun, kapatid. Pananagutan natin yun sa ating Diyos. Mayroong ministry na dapat itaguyod. Kung ang iyong simbahan ay nangungupahan ng lugar, ay di palayasin na yon. Mapuputulan na ng ilaw, mapuputulan ng tubig dahil ang pandemya. Pwera na lang siguro kung natamaan ka rin ng kahirapan. Amen? Amen. Nawalan ka ng trabaho. Oh. At ang unang tumutulong dyan ay yung iglesia, yung church. Amen? Amen. Ngayon, ito ilagay natin sa logic. Paano makakatulong ang church na wala namang nagdala ng kanyang
handog doon sa church. Ang sabi nga sa Hageo, di ba? Dalhin nyo ang inyong mga handog sa iglesia. Itayo nyo sa templo, di ba? Sa Malakias naman, dalhin nyo ang inyong mga handog, inyong ikapo, para may pagkain sa aking iglesia. Yung mga nawalan ng trabaho, takbo sa iglesia. Ang takbo sa iglesia, yung ang pastor lang makain. Amen? Amen. Kaya yung maling attitude, amen? Hindi naman natamaan ng COVID, hindi ka naman natamaan sa pagkatanggal sa trabaho, tuloy-tuloy pa rin ang iyong negosyo, kahit papaano pinagpala ka ng Diyos sa kanyang paraan. Amen. Aba, yung para sa Diyos, ibigay mo sa Diyos, kapatid, dahil inuutos yan, di ba? Amen. Ibigay mo kay Caesar, ang para kay Caesar, ibigay mo rin sa Diyos. Ang para sa Diyos, kailang tumakbo ang ministry. Amen. Sa totoo lang, ako'y nalulungkot. Maraming mga church talagang empty. Amen? Amen. Di kusing, wala ka talagang mahingi. Bakit? Ikahos ng gusto. Yung pastor nga, namamalimos na eh. Nakakalungkot, mga kapatid. Kaya pagdating ng pagtutuos, pagdating ng pagsusulit, ano isasagot mo sa Diyos? Nakikinabang ba sa sayo? Amen? Amen. Ari siguro yung pinagkatiwala sa iyo ay, wala kang tiwala sa simbahan. Wala kang tiwala kasi ano lang yun, gagamitin lang nila. Pero yung katapatan mo, hindi mo alam. Nanatili yung ministry, nanatili yung pastor. Tumatakbo ang ministry na yan. Mayroon pa ring praise and worship niyan, hindi mo lang alam. Mayroon pa ring prayer dyan na hindi tinitigil. At yun ang namamagitan. Pag wala nang mananalangin sa sanlibutan, talagang lilipulin na ng Diyos to. Amen. Amen? Kaya, darating yung pagsusulit. Pag natin tularan itong isang tamad na nilibing sa lupa, yung abilidad na binigay sa kanya, nilibing sa lupa. At, sige, ang tamad, namatay sa katamaran. Hindi po ba? Hindi ka napakinabangan ng Diyos. Pagdating ng pagsusulit, anong ginawa mo? Binigyan kita ng talento, hindi kita napakinabangan. So anong gagawin ng Diyos sa iyo? Dahil hindi ka napakinabangan. Alisin mo yung kanya nung meron siya at ibigay doon sa meron na. Dahil ang sinong meron na, dadagdagan pa. At sino yung wala, yung inakala niyang kanya, kunin pa. Yun ang sabi ng Diyos. Ang nagkwento nito si Jesus Christ. Totoo ito, kapatid. Merong pagsusulit sa kanyang pagbabalik. Amen. Amen? Amen. Kaya huwag tayong maging gahaman sa mga bagay-bagay. Matuto tayong makibahagi. Matuto tayong tumulong. Amen? Amen. Salita nga ng Diyos, malaking bagay yan kasi namumulat yung tao sa katotohanan. Amen? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat dumadalo yung pag-ibig sa iyo. Iniwan ka ng pag-ibig ng Diyos. Dapat yung pag-ibig, naramdaman rin ng kapwa mo. Amen? Amen. Ang talento din yun eh. Oh. Lalo na iniwan ka ng blessings. Abay, dapat marami ring mabibless. Be a blessings. Amen? Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Amen? Sinusulo mo lang yung sarili mo, ligtas ka, wala kang ang coronavirus. Mayroon naman nagpipray sa'yo, di mo lang alam, kaya hindi ka dinapuan. Tapos meron ka naman, tapos hindi mo inintindi na meron pala akong mga kapatiran ngayon, hindi na kumakain. Amen? Amen. Or yung pastor mo mismo, pinabayaan mo. Oh, buti ko na, may trabaho yung pastor mo. Salamat. Oh. Kung walang trabaho, Pastor namin. sa ibang mga pastor na walang trabaho, masakit. Ako, nasasaktan ako din eh. Nasasaktan ako. Sa totoo lang, yung sa probinsya, may mga pastor doon. Kakain lang pag mayroong nagbibigay eh. Pero patuloy na maglilingkod dahil nagmamahal sa Diyos. Ito namang mga Kristiyano, tinagurian ka ng Kristiyano, may church ka. Amen? Amen. Tulungan mo ang iglesia mo. Amen? Amen. Yung pagdating ni Jesus Christ, susulitin ka nga, ano ginawa mo? Diba? Anong ginawa mo? Pinabayaan mo yung aking ministry. Hindi na makahayo si pastor. Wala pang masahe eh. Kung may sasakyan man yan, walang gasolina. Kumakain din yun eh. Amen? Amen. Kaya,
ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Yung dapat talento na binigay sa iyo, kumita ka sa buhay mo, kumita ka sa abilidad mo, kumita ka sa negosyo mo, para sa Diyos, para sa ministry yun. Amen? Amen. Kaya pagdating ng pagsusulit ni Jesus Christ, sana yung ginawa. Naging blessings ka ba? Ay, binaon ko po sa lupa, Lord. Nako. Alam niya ginawa doon sa tao na yon? Inalisan siya ng kanyang talento. Inalis lahat ng binigay ng Diyos sa kanya. Tapos itapon siya sa kadiliman. Tapos doon sa mga nananangis at nangagalit ng ipin, ano yun? Impyerno yun, kapatid. Amen? Amen. Impyerno yun. Iuhulog ka doon. Hindi ka na pakinabangan ng Diyos eh. Amen? Iniwan ka niya. At sa oras ng kagipitan ngayon, dito ngayon ang tunay na pagsubok. Ngayon ang tunay na pagsubok, kapatid. Amen. Amen. Kung ka sa kalye, maraming namamalimos. Dahil nawala ng hanap buhay. Buti na lang, hindi nagnakaw. Yung iba nga, nagnanakaw na talaga. Amen? Amen. Ikaw maantig ka. Pagbibigay ka. Amen? Amen. Paano na yung mga kapatiran mo tumakbo sa Diyos? Tumawag. Di makailangan sabihin kasi ng pastor. Amen? Amen. Automatic yan pumunta. Lahat kasi ng problema ng Kristiyano, kung may pastor siya, sa pastor yun bagsak lahat. Amen. Hindi lang counseling yan, hindi lang salita ng Diyos, pati material, Amen. pati pinansyal, sa pastor tatakbo. Amen? Amen. Nagkakaroon ng sakit, sa pastor tatakbo. Ano gagawin ng pastor? Amen? Amen. Wala nga. Wala naghahandog. Amen? Amen. At hindi katwiran na malayo yung Palawan sa iyo. Oo. Malayo yung GCash. Amen? Amen. Yung talagang bukal sa iyong puso, ipapadala mo yung para sa Diyos. Amen. Amen? Ngayon ang oras na makita ang pagsubok natin kung tayo nagmamahalan. Nakikita ng Diyos yan. Tinitingnan niya. Sa pandemya, lumalabas lahat ng pag-uugali ng tao. Kristiyano o hindi. Lumalabas. Nabibisto. Sipin mo, sinusulo mo yung pagkain, marami kang abundant, napapanis ng yung mga pagkain na inaamag na lang sa refrigerator mo. Nagtatapon ka sa basurahan ng pagkain, kapatid. Ang daming mga tao nakatingin sa langit, walang makakain. Yun. Amen? Amen. Magsusumikap. Ganun lang kasi ng abilidad niya. Kailangan natin tulungan. Amen? Bilang anak ng Diyos, kinikilala mong Kristiyano ka, dapat yung obligasyon mo, ginagampanan mo. Kaya pagbalik ni Jesus Christ, anong sasabihin sa'yo? Magaling! Very good! Bakit? Ginagawa mo yung alituntunin eh. Ginagampanan mo yung papel bilang Kristiyano. Naging blessings ka. Kaya nasabihin ni Jesus Christ, very good! Faithful servant! Faithful! Napakinabangan! Maraming nagpupuri sa Diyos dahil sa iyong tulong. Di ba? Amen. Let your light shine so that the people around you will praise the Father. Amen. Amen? Hayaan nyo ang inyong liwanag, magliliwanag. Ba't ka nagliliwanag? Blessings ka eh. Amen. Liwanag na liwanag yan. Pag nagbigay ka, ay yung mga mata na binigyan mo, lumiliwanag yan. Siyempre, blessings. Amen? Kaya nagliliwanag ka nga. Amen? Yun ay mababa na kung Marison sa light. Yung kabutihan ba nararamdaman ng iyong kapwa? Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Amen? Amen. Kaya huwag tayong maging makasarili. Huwag tayong magiging tamad. Tamad sa pagtulong sa kapwa. Mananagot tayo sa Diyos. See? Kasi lahat ng iniimbak mo, matatapos din yan, maubos din yan, mawawalan din yan. Kaya, pagbalik ni Jesus Christ, anytime from now,
susulit ka na. Paano ngayon yan? Yung mga pera mo nakaimbak lang sa bangko, kaimbak lang sa bahay mo. See? Ano gagawin mo niyan? Di mo pa kinabahan, alisin rin ang Diyos yun sa'yo. Amen. Yan ang mabigat. Kung nadatnan kang gano'n sitwasyon, alisin din. Huhubaran ka rin. At ihulog ka doon sa impyerno. Hindi ako nananakot, kapatid, pero yun ang sinusulat. Binabasa at pinapaliwanag lang natin. Amen? Kaya ikaw ay Kristiyano, may obligasyon ka sa Diyos. Amen? Amen. Kung hindi Kristiyano, okay lang yun. Wala naman silang Diyos eh. Tumatik yun, dirito sa impyerno eh. Pero ikaw, Kristiyano ka, mayroon kang pananagutan sa Diyos. Amen. Mayroong pagsusulit sa kanyang pagbabalik yung mga talento na pinagkatiwala sa iyo. Amen? Amen. Dapat itong lumago. Dapat itong maging pagpapala. Amen. Amen? Hindi pa dumating ang Diyos. Kung ba hindi pa dumating ang Diyos, hindi mo na ibibigay yung nararapat sa iyong kapwa. Ha? Kaya kung nung meron ka na ngayon, accountable yan pagdating ni Jesus Christ. Amen? Amen. Oh, ito yung araw na kumita ka. Saan punta pera mo? Yung araw na yung sahod na yon. Oh, sino natulungan mo? Ganun yun. Baka akala nyo, ang calculator, invento lang ng tao yan eh. Amen. Pero ang Diyos, ang may likha ng kaisipan ng tao, higit pa dyan yung kanyang calculator. Mula pagkabata, kayang-kayang kwentahin ng Diyos Amen. ang imabagay na iyong nagawa. Amen? Amen. Naintindihan natin, mga Amen. kapatid. Naintindihan natin. Amen. So, maaaring sa iyong buhay ngayon ay may pagkakataon pa, abay, gampanan mo na. Dahil baka biglang dumating ang Panginoong Hesus, pagsusulit na po yun. Amen. Pagsusulit na po yun. Pagkakaroon ng rapture, ba't hindi ka umaangat? Lord, bakit? Susulitin mo nga record nito. Tingnan natin. Doon, lalabas. Kapatid, nakalimot ka sa talento na binigay ng Diyos sa iyo. Amen. Amen? Hallelujah. Intindihan natin? Amen. Hallelujah. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos nasa buhay ng bawat isa kung paano niya ito gagalawin. Lalo kang pagpapalain ng Diyos kung ikaw ay naging pagpapala din. Amen. Amen? Because the more you give, the more you receive. Nakikita ng Diyos yan, kaya abundance ka eh. Diba? Maliwanag yung halimbawa ni Jesus Christ. Kumita ng 10, binigyan ng 10, kumita ng 10. Halika, pamamahalain kita ng higit sa lahat ng mga bagay. More. So more blessings talaga tatanggap mo. The more you give, the more you receive from God. Amen. Amen? Ang Diyos ba, pag nagbibigay, merong sukli. Bigay lang ang bigay ang Diyos eh. Amen. Amen? Ganun yung halimbawa na binigay ng Diyos. No. Matindi nga eh. Binigay ni Jesus Christ lahat, pati buhay niya, para lang tayo maligtas. Amen. Maisipin mo yung pagbibigay na yon. Mahirap tumbasan yung pagbibigay na yon at walang makakatumbas noon. Ha? Amen. Bibigay mo yung buhay. Mamamatay ka sa kahirapan para lang tayo'y maligtas. Anong klaseng pagmamahal yun? Anong klaseng giving yun, kapatid? Ha? Painful giving yun, but God give it to us. Amen? Kaya tayo, tagasunod lamang, nilikha lamang. Amen? Dapat mamibigay tayo. Tapos sasabihin mo pang, ako ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang wangis ng Diyos ay giver. Tapos ikaw, anong klaseng wangis mo? Kakuriputan lang. Amen? Amen. Ayaw ng Diyos yun. Amen? Amen. Oo. Kaya, sana natutunan natin, mga kapatid. Sana natutunan natin mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen. Amen? Mula sa ating buhay, pinagkatiwala lang yan ng Diyos. Kaya sa kanyang pagbabalik, mayroong pagsusulit. Amen? Amen. Intindihan natin? Amen. Tayo po'y manalangin.
Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mensahe, O Diyos, ngayong umaga. At dalangin namin na magampanan namin ang aming papel bilang matapat na alipin. Ano mang pinagkatiwala nyo sa aming talento, O Diyos, ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming talino, ang aming abilidad, ang aming hanap buhay, ang aming mga negosyo, O Diyos. Kung ito may kumikita, O Diyos, alam namin na nais nyo rin na ito mapakinabangan ng aming kapwa. Tulungan nyo kami, O Diyos. Alisin nyo po ang makasariling kaisipan sa aming buhay. Alisin nyo po ang pagiging gahaman, O Diyos, at matuto kaming tumulong, hindi lang sa iglesia, sa aming pastor, kundi sa aming mga kapwa. Amen. Hallelujah. Tulungan nyo kami, O Diyos. Hallelujah. At muli, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila sa aming mga buhay. Mga kapatid, tanggapin natin ang proteksyon, ang basbas at ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen.